Ang kwentong ito ay ipinadala ng isang lalaki na ayaw nang banggitin ang kanyang tunay na pangalan. Tawagin na lamang natin siyang R. Ayon sa kanya, matagal na niyang ikinimkim ang karanasang ito dahil hanggang ngayon, kahit matanda na siya, hindi pa rin siya makatulog ng maayos tuwing naaalala niya ang gabing iyon. Lumaki ako sa isang maliit at liblib na baryo sa kabundukan ng Samar. Malayo kami sa bayan at kapag gabi na, halos wala ng ilaw, tanging liwanag ng buwan at ilang gaserang nakasabit sa mga bahay. Karaniwan na sa amin ang mga kwento tungkol sa aswang, wakwak at iba pang nilalang. Pero tulad ng karamihan, hindi ako naniniwala noon. Para sa akin, panakot lang iyon ng mga matatanda para mapasunod ang mga bata. Hanggang sa dumating ang isang gabing tuluyang nagbago ang pananaw ko. 13 anyos pa lamang ako noon. Panahon ng anihan ng niyog at abala ang buong baryo. Kinailangan ng aking ama na magtrabaho sa ibang lugar ng halos 2 linggo. Naiwan kami sa bahay. Ako, ang aking ina, at ang aking nakababatang kapatid na babae. Ang bahay namin ay gawa sa kahoy, bahagyang nakataas ang sahig, at napapaligiran ng puno ng saging at niyog. Sa unang mga gabi, normal lang ang lahat, tahimik payapa hanggang sa 3 gabi. Napansin ko na ang aming aso ay bigla na lang tahol ng tahol tuwing gabi, kahit wala namang tao. Hindi iyong karaniwang tahol, parang may nakikita siya, pero hindi niya nilalapitan. Parang takot na takot. Sinabi ng nanay ko, "Hayaan mo na, baka pusa lang." Pero iba ang pakiramdam ko. Noong 4 na gabi, habang naghahanda na kaming matulog, bigla naming narinig ang iyakan ng bata mula sa likod ng bahay. Mahina sa una, pero unti-unting lumalakas. Sigurado akong hindi iyon ang boses ng kapatid ko. Parang humihingi ng tulong. Napatayo ang balahibo ko. Gusto kong silipin sa bintana, pero hinila ako ng nanay ko. "Huwag kang titingin," mahigpit niyang sabi. "Hindi lahat ng umiiyak ay dapat lapitan." Kinabukasan, tinanong ng nanay ko ang kapitbahay namin kung may batang nawawala. Wala raw, walang may narinig na iyak. Doon na ako mas kinilabutan. Pagdating ng 5 gabi, mas malala ang nangyari. Bandang 11 na ng gabi nang magising ako sa tunog ng mabibigat na hakbang sa bubong. Akala ko una ay pusa lang o sanga ng puno, pero mali ako. Mabagal ang lakad. Parang may mabigat na dumadagundong sa yero. Sumilip ako sa siwang ng dingding at doon ko siya nakita. Isang nilalang na hugis tao, payat na payat, mahaba ang mga braso at ang buhok ay hanggang sahig. Nakatayo siya sa puno ng niyog, nakatingin mismo sa bintana ng kapatid ko. Ang mga mata niya bay pulang-pula. Hindi kumikislap, hindi gumagalaw. Napatakip ako ng bibig para hindi mapasigaw. Bigla niyang inamoy ang hangin. Parang alam niyang may gising. Sa sobrang takot ko, gumapang ako papunta sa higaan ng nanay ko at niyakap siya. Doon ko lang narinig ang pag-usal niya ng dasal. Nanginginig ang boses niya habang mahigpit na hawak ang rosaryo. Ilang minuto ang lumipas o baka oras, hindi ko na alam. Hanggang sa biglang may narinig kaming malakas na sigaw, parang iyak na hinaluan ng halakhak. At pagkatapos noon, tahimik na ulit ang paligid. Kinabukasan, may balita sa kabilang baryo. May isang buntis na babae ang nakuna ng bata nang hindi maipaliwanag ng mga doktor kung paano nangyari. Wala raw sugat, pero tila may sinipsip ang lakas ng sanggol mula sa sinapupunan. Noon ko naintindihan ang lahat. Simula noon, hindi na ako tumitingin sa gabi. Hindi na rin ako tumatawa kapag may nagkukwento tungkol sa aswang. Dahil alam ko, hindi lahat ng kwento ay katang-isip. Ang ilan ay babala. Hanggang ngayon, kapag naririnig ko ang iyak ng bata sa gabi, kahit nasa lungsod na ako,
bumabalik sa isip ko ang mga matang pula na nakatitig mula sa dilim. At isang tanong ang paulit-ulit kong iniisip. Kung hindi ako natulog noong gabing iyon, sino kaya ang kinuha niya? Magandang araw po sa nakikinig sa KTV channel. Ako po pala si Danilo. Ipinadala ko itong sulat dahil gusto ko ring isalaysay ang aking naranasan noon. At 18 taong gulang pa lamang ako nang una kong makita ang aswang at hindi ko iyon nakita sa kagubatan o sa bubong. Nakita ko siya sa mismong hapagkainan namin. Nakatira kami noon sa isang liblib na barangay sa Mindanao. Malayo sa bayan, malayo sa kapitbahay. Kapag gumabi, tanging tunog ng kuliglig at huni ng mga ibon sa malayo ang maririnig. Isang gabi, may dumating na babae sa bahay namin. Matangkad, payat, maputla ang balat, mahaba ang buhok na nakatakip sa mukha. Sinabi niya na naligaw lang daw siya at humihingi ng pagkain. Naawa ang nanay ko, kaya pinapasok siya. Doon nagsimula ang lahat. Kumain siya kasama namin. Kanin, isda, gulay. Pero may napansin ako. Hindi siya ngumunguya. Ipinapasok lang niya ang pagkain sa bibig at nilulunok ng diretso. Walang tunog. Walang galaw ang panga. Tinamaan ako ng lamig sa batok. Tuwing kakain kami, nakatingin lang siya sa plato. Hindi sa amin. At kapag tinatanong siya, palaging iisa ang sagot niya. Busog na po ako. Pero hindi niya tinatapos ang pagkain. Nang gabing iyon, pinatulog siya ng nanay ko sa sala. Kami, magkakapatid, nasa kwarto. Pero hindi ako nakatulog. May narinig akong tunog ng dila sa labas. Mahaba. Mabagal. Parang hinihila sa sahig. Sumilip ako sa siwang ng pinto at nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng sala, nakatalikod. Ang leeg niya bay humahaba, dahan-dahan, parang goma. Humaba pa hanggang umabot sa bintana at doon niya inilabas ang ulo niya. Nakita ko ang bibig niya, puno ng dugo. Napasigaw ako. Biglang bumalik sa normal ang leeg niya. Parang walang nangyari. Nang magising ang nanay ko, wala na ang babae. Pero sa sahig, may nakita kaming bakas ng paa. Baliktad. Kinabukasan, may balita sa kabilang sitio. May isang sanggol na natagpo ang patay. Walang sugat, walang dugo. Pero tuyo ang katawan, parang sinipsip. Simula noon, hindi na kami tumatanggap ng bisita kapag gabi. Dahil natutunan ko ang isang bagay. Hindi lahat ng aswang ay halata. Ang iba, marunong umupo sa mesa ninyo. At kapag pinakain ninyo sila, kayo na ang susunod nilang kakainin. Magandang araw mga ka-KTV Stories. Ako po pala si Dante, 18 taong gulang noon. Nakatira kami sa gilid ng kabundukan sa isang liblib na baryo sa Visayas. Malayo sa bayan, halos walang kapitbahay at ang tanging tanaw sa gabi ay ang mga puno ng niyog at saging. Maraming nagsasabi sa baryo namin tungkol sa aswang, ngunit noong una, hindi ako naniniwala. Para sa akin, mga kwento lang iyon para takutin ang mga bata. Hanggang sa isang gabi, nakita ko ang katotohanan. Habang naghahanda kami sa bagyo, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang kuliglig, walang ibon, kahit ang hangin ay huminto. Lahat ng karaniwang tunog ng gabi ay nawala, parang pinatay ng isang kamay ang buhay sa paligid. Biglang may narinig akong kaluskos mula sa gilid ng bahay. Mabigat at mabagal, hindi tulad ng daga o pusa. Para bang may humihinga sa dilim ng silong at bawat hininga ay dumadampi sa balat ko. Lumapit ako sa bintana at sumilip. Sa liwanag ng naglalaro-larong kidlat, nakita ko siya. Isang nilalang, payat na payat, kulay abo ang balat, mahaba ang mga daliri, at kuko parang matulis na panggupit. Ang buhok niya, mahaba, basa, at nakatabon sa muka. Kahit nakatago, ramdam ko ang titig niya, parang bumabarang sa bawat galaw ko. Ang leeg niya,
dahan-dahang lumalapit sa gilid ng bahay, parang nabubuhay sa sariling galaw. Hindi siya gumalaw, ngunit alam kong sinusundan niya ang bawat hakbang ko. Habang humihinga ako ng mabagal, tumitugma ang mga hakbang niya sa tibok ng puso ko. Ang bawat tunog ng katawan ko ay parang musika sa kanya, nagpapakita kung nasaan ako. Hindi ko na matiis ang takot. Tumakbo ako palabas ng bahay, sa pagitan ng mga puno ng niyog at saging. Nadapa ako sa ugat ng puno, napaluhod sa basa at malamig na lupa, at naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko. Parang may humihinga sa akin. Tumayo ako at nagpatuloy sa takbo, kahit ramdam kong may sumusunod sa bawat hakbang ko, hanggang sa makarating ako sa bukirin. Tahimik na muli ang gabi. Kinabukasan, bumalik kami sa bahay. Sa ilalim ng silong, may nakita kaming mga malalalim na gasgas sa kahoy, mahaba at matulis, parang kuko ng halimaw. Wala ni isang bakas ng paa, ngunit ramdam namin, nandyan pa rin siya kagabi. Nang tanungin ko ang nanay ko, napakabigat ng tingin niya at hindi siya nagsalita. Alam niyang nakita ko na. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang gabi na mas malakas ang ulan at hangin. Habang natutulog ako, naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid ng katawan ko. Ang kaluskos mula sa silong ay dumarampi sa sahig, mabagal at mabigat. Humiga ako ng patagilid, nagtatangkang huwag huminga. Ngunit ramdam ko ang presensya sa bawat sulok ng bahay. Parang nakatayo siya sa dilim, nagmamasid sa akin, naghihintay sa tamang oras. Isang gabi, naisip kong lumabas at tingnan ang paligid. Humakbang ako sa malakas na ulan at naramdaman ko ang mga matang nakatitig sa akin mula sa kadiliman ng kagubatan. Ang bawat halik ng hangin ay parang bulong ng nilalang, mabagal, malalim at puno ng kasamaan. Nakita ko ang mga anino sa malalapit na puno. Nanginginig sa takot ang katawan ko, ngunit alam kong may mas malalim pang galaw sa dilim. Isang nilalang na hindi mo basta makikita, ngunit ramdam mo sa bawat hakbang at paghinga mo. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay ng matandang kapitbahay para humingi ng payo. Sinabi niya, may mga nilalang sa gabi na hindi mo makikita. Nakikihalo lang sa paligid, naghihintay, at kapag nakita ka nila, ikaw na ang susunod. Alam ko na hindi siya nagbibiro. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita sa bawat hibla ng aking katawan. Pagkatapos ng gabing iyon, iniwan ko na ang baryo. Ngunit kahit nasa lungsod na ako, sa bawat gabi na tahimik, naririnig ko pa rin ang mabagal na hagikik, ang mabigat na paghinga, at ramdam ko ang pakiramdam na may nakatingin sa akin mula sa dilim. Hanggang ngayon, hindi ako nakakatulog ng mahimbing. Alam ko, may mga aswang na hindi lumilipad, hindi sumisigaw, nag-aabang lang sa dilim ng bahay mo, naghihintay sa tamang oras, at kapag dumating ang oras, wala ka nang makikitang liwanag. Magandang araw mga ka-KTV. Ako po pala si Arnel, 23 taong gulang. Ipinadala ko ang sulat na ito hindi lamang para tumakot sa inyo, kundi para lamang nagbabala tungkol sa mga aswang. Nakatira kami sa Baybayin, sa isang liblib na barangay sa Samar. Ang bahay namin ay kahoy at luma, malapit sa dagat, at tuwing gabi, ramdam mo ang malamig na hangin mula sa dagat, nahihip sa bawat sulok ng bahay, dala ng alon. Tahimik ang gabi sa baryo namin, maliban sa tunog ng dagat at malalayong kuliglig. Maraming tao sa baryo ang may kwento tungkol sa mga nilalang sa dilim. Ngunit noon, iniisip ko, mga kwento lang iyon ng matatanda para takutin ang mga bata. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. May lamay sa bahay ng aming kapitbahay. Ang yumaong matanda ay nakatapat sa dagat at lahat ng tao sa baryo ay nagtipon para magbigay galang.
Habang nakatayo ako sa gilid, ramdam ko ang kakaibang lamig sa hangin. Para bang may humihinga sa paligid namin, mabigat at mabagal. Napalingon ako sa gilid ng bahay at nakita ko ang isang anino sa daplin ng baybayin. Tahimik siya, nakatayo, nakatitig sa amin at kahit hindi gumalaw, ramdam ko para bang alam niya kung nasaan ako. Habang tumitingin ako, nakita ko ang mukha niya. Payat, kulay abo ang balat, ang bibig parang nakabukas ng sobra. Ang buhok niya, mahaba at basa, nakatabon sa mata. Ramdam ko ang titig niya sa akin at sa isang iglap, parang kumilos ang paligid, ang mga anino sa buhangin, sa mga bato, sa bahay ng lamay, gumalaw na parang may sariling buhay. Hindi ko matiis ang takot. Tumakbo ako palabas sa lamay, sa tabing dagat. Nadapa ako sa basa at malamig na buhangin. Natumba, ramdam ang malamig na hangin sa batok ko, parang may humihinga sa akin. Tumayo ako at nagpatuloy sa takbo at sa liwanag ng buwan, nakita ko na parang may anino na sumusunod sa akin mula sa gilid ng mga bato at alon. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay namin. Ang lamay sa kapitbahay ay tapos na, ngunit may natagpo ang bakas sa buhangin. Malalim, parang kuko ng tao, matulis at sobrang haba. Ramdam ko, nandyan pa rin ang nilalang, naghihintay sa tamang oras. Lumipas ang ilang linggo at isang gabi habang natutulog ako, naramdaman ko ulit ang malamig na hangin sa kwarto ko. Ang bintana ko na dati nakasara, dahan-dahang kumikilos, parang may humihikbi sa loob. Tumayo ako sa higaan at tumingin. Sa liwanag ng kandila, nakita ko ang anino sa labas. Nakatitig mula sa tabing dagat, matamlay ang kilos, ngunit ramdam ang pangamba. Hindi siya gumalaw, hindi sumigaw, ngunit alam ko, hihintayin niya ang gabing wala akong makikitang ilaw. Ramdam ko ang presensya niya sa bawat sulok ng kwarto ko. Parang may lamig na dumadaloy mula sa lupa, sa hangin, sa dingding. Lahat ay buhay, gumagalaw, naghihintay. Ngunit sa gabing iyon, hindi ako makakalayo. Kinuha ko ang lumang itak na nakasabit sa dingding at lumabas ng bahay. Ang anino hindi nagdalawang isip. Tumakbo siya sa buhangin at naramdaman ko, ang bilis niya ay parang hangin. Ang bawat hakbang niya sa lupa ay parang mabigat na bato na dumadampi sa katawan ko. Nagtalo kami sa tabing dagat. Ang bawat hampas ng itak ko ay humigit kumulang sa bawat galaw niya. Mabilis siya, dumarampi sa mga bato at buhangin. Ngunit alam ko, kailangan kong tapusin ito bago ako masundan sa loob ng bahay. Ramdam ko ang malamig na kamay niya sa balikat ko. Parang yelo, ngunit tumutol ako. Sa bawat hampas ng itak ko, naririnig ko ang mabagal na hagikik niya. Isang tunog na tumatago sa utak ko, nagpapalakas ng takot at sakit. Ngunit sa huling galaw, naipadyak ko siya pabalik sa gilid ng dagat. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang mukha niya nagbago, parang ulap na dumadaloy, mga mata na walang buhay, at ngumiti ng malamig, nakakatakot. Bumalik ako sa bahay ko, nanginginig sa takot. Alam ko, hindi iyon katapusan. Ang lamay, ang baybayin, at ang dilim, lahat naghihintay para sa susunod na biktima. Hanggang ngayon, kahit lumipat na ako sa lungsod, sa bawat gabi na tahimik, naririnig ko pa rin ang mabagal na hagikgik at ramdam ko ang malamig na hangin sa paligid ko. Alam ko, isang araw, babalik siya sa baybayin at darating ang gabing wala na akong matatakasan. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayon mga kaibigan. Salamat sa inyong oras at sa pagtangkilik sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Share nyo rin sa mga kaibigan kung gusto ninyong maranasan ang kilabot at kwentong nakaka-inspire. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, manatiling curious at laging tandaan, ang bawat kwento
ay may aral at saya. Peace out.